Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Purihin po ang Panginoon at magandang hapon po sa ating lahat. Tayong araw po ay representante ng langit. Representante po tayo ng ating Panginoong Hesus, kung kaya nararapat po na makita sa atin ang kanyang liwanag. Ayan, sa pamagitan po ng ating mga ngiti, tayo po ay magbatian isa't isa. Pwede po nating kamayan yung katabi natin o malapit sa atin. Ayan, pwede po tayong mag-say ng hi at ngumiti. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang magandang kalooban sa lahat sa atin. Sabi po sa mga awit 100, 3-5, O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan, pumasok sa Kanyang templo, na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Tayo'y manalangin. Opo Panginoon, naririto kami ngayon at sama-samang nagpupuri, sumasamba, dumadakila, sa inyong banal na pangalan. Tanggapin niyo nawa, O Diyos, ang aming pagsamba sa inyo sa hapon na ito. Nagpapasalamat po kami na muli kami ay niloob niyo na magkasama-samang magkakapatid upang ikaw ay Diyos na aming dakilain, sama-sama naming purihin, maging sa aming pag-aawitan. O Diyos, ang pangalan niyo nawa ang patuloy na matanghal, ang kalooban niyo po ang patuloy na maipahayag sa bawat siya sa amin. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat. Sa pangalan niyo, Panginoong Hesus. Amen at Amen. Nagpapatuloy po ang ating serye ng mga mensahe sa Building Up Our Faith on Solid Foundations. At ang foundation po na yan ay yung 5 solas ng Reformation. Sola Scriptura, by the Scriptures alone. Sola Gratia, by grace alone. Sola fide, by faith alone, solus Christus, in Christ alone, and soli Deo gloria, for the glory of God alone. Ang ating pong aaralin sa hapong ito ay yung doktrina na solus Christus, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo lamang. Mga kapatid, mula pa sa ugat ng kasaysayan, ang pinakamatimbang na katanungan ng tao ay, how can a man be in the right before God? Yan po actually, matatagpuan natin sa Job chapter 9, verse 2. Job po ay kinoconsider ng maraming teologo at komentarista na isa o ang pinakaluma o ang pinakanaunang libro o aklat sa Biblia. Kasintanda siya ni Abraham, no? Panamunan ni Abraham. Datapwat siya ang isa sa pinakaunang sinulat na aklat. So mula pa sa panahon ni Job, ang kanyang katanungan na ay, truly I know that it is so, but how can a man be in the right before God? Paano ba maaaring madeklarang matuwid ang tao sa mata ng Diyos? Dahil sa pagnanais ng tao na hawakan niya ang sarili niyang tadhana, ang sigaw ng natural na tao ay, Behold, God will not reject a blameless man. Actually, yung pong sinabi ni Job kanina ay isang reaksyon niya sa sinabi sa Job chapter 8 verse 20 nung kanyang kaibigan na si Bildad. Ang sabi ng kaibigan niya, Behold, God will not reject a blameless man, nor take the hand of evildoers. Kaya ang tugon ni Job,
Then Job answered and said, "Truly I know that it is so, but how can a man be right before God?" Oo nga, tinatanggap nga ng Diyos yung walang sala, ngunit paano maaaring maging walang sala at matuwid sa mata ng Diyos ang tao? So nung panahon pa lang ni Job, alam niya na imposibleng gawin ng tao ang nararapat sa mata ng Diyos. So ang sigaw ng tao, kaligtasan sa pamamagitan ng sariling gawa. Kaligtasan na based on human achievement. Kaligtasan sa pamamagitan ng relihiyon at mabubuting gawa. Ngunit ang sigaw ng salita ng Diyos ay ganito sa Romans chapter 3 verses 23 to 24. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. By Christ alone. Solus Christus. Yan po ang sigaw ng Biblia. Laban sa sigaw ng tao. Una po natin titignan ay ang maling katuruan. Tapos titignan po natin ang tamang katotohanan. Tapos magtatapos po tayo sa dakilang katiyakan. So tignan po natin ang maling katuruan. Ano ba ang maling tinuturo ng ating kultura at ng ating paligid? Ang maling katuruan ay si Kristo ang daan, siya ang tagapagligtas, si Kristo at iba pa. Kumbaga, ang sinasabi ng mundo, ang sinasabi ng kultura, ang kaligtasan ay matatagpuan kay Kristo. Okay, si Kristo nga kasama doon, ngunit marami pang iba. Ang sigaw ng ibang mga kultura, si Kristo, pero pwede ring si Buddha, pwede ring si Allah, pwede rin si Confucius, no? So sa pamamagitan ng mabubuting gawa, pwedeng maligtas ang tao. Yun ang sigaw ng kultura. Si Kristo at iba pa. Marami ang tumatanggap na si Kristo nga ay isang tunay na tagapagligtas. Ngunit hindi siya nag-iisa. At marami pang ibang daan patungo sa pagiging matuwid sa mata ng Diyos. Alam niyo, nung ako'y bata pa, meron po kaming inaawit actually sa church, tinuro ng aming choir conductor, na isang magandang himno, no? Ang title po niya, One God, no? Ang lyrics ng kanta ay parang ganito. Many the paths, many the ways, all of us pray to one God. Ang ganda, no? Many the paths winding their way to one God. All of the children calling to Him by many a different name. One Father, loving Him the same. May mali po ba dun sa awit? Many the ways, all of us pray to one God. Many the paths, winding their way to one God. Ang sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Napakalinaw po mga kapatid. Napakalinaw ng Biblia. Akala ng iba, una sa lahat, ang pagsunod sa mga ritual at sakramento o gawaing relihiyoso ay kailangan o isang daan para tayo maligtas. Pero ito ay mga anino lamang ng tunay na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sabi sa Colossians chapter 2, kasi ang ating teksto po ay nasa aklat ng Colossians, maganda pong kunin natin mula sa Colossians kung ano ba yung suliranin na sinasagot ni Pablo nung kanyang sinulat itong letter na ito. Ang suliranin ay yung Colossian heresy. Ang pag-iisip nila noon ay ang Diyos ay banal, siya ay espiritu, ngunit ang material at ang laman ay makasalanan. Datapwat si Jesus
ay hindi naging tunay na tao kung hindi isang emanation lamang mula sa Diyos. Yun po ang Colossian heresy. No? Sabi sa Colossians chapter 2 verse 16, "Therefore let no one pass judgment on you in questions of food or drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ." Katulad ng church at Galatia, dun sa church at Colossae, merong mga nagtuturo na bukod kay Kristo or in addition to Christ, kailangan natin sundin yung mga ceremonial laws ng Old Testament. Yung dietary laws, kung anong dapat natin kainin, yung mga festivals and feasts, yung mga new moons, no? At lahat ng mga sakramento at ritual. Kanina pong umaga, bago kami nagtungo dito sa church, nanood po ako ng isang documentary tungkol sa Amish culture. Sa Amerika po, merong mga communities, ang tawag po sa kanila Amish. Sila po ay sumusunod sa Old Amish Order na isang relihiyon. Sa kanilang relihiyon, dapat sila ay manamit ng ayon sa lumang tradisyon. Kaya yung mga Amish po, pare-pareho po suot nila. May itim na sombrero para sa lalaki, kailangan balbasin sila. Merong puting polo, merong itim na jacket at itim na pantalon. Mga babae, lahat nakabonet, nakatakip ang ulo, lahat makalumang damit. At meron silang mga reglamente na pagka ang isang babae nagkamali ng pin sa pagpin ng likod ng damit nila, sila ay pupunta sa impyerno. Pero naniniwala sila na sila ay born again. No? Pero naniniwala sila kay Kristo Jesus. Pero naniniwala din sila na dagdag sa pananampalataya kay Kristo Jesus, kailangan sundin ang lahat ng reglamente ng Old Amish Order. So wala yung pinagkaiba sa mga ibang relihiyon natin ngayon. Ang ibang relihiyon sa mundo ay isang attempt ng mga tao na sa kanilang sariling sikap at gawain ay abutin ng Diyos at maging ganap at matuwid sa kanyang harapan. Ganyan po ang nilalabanan ng doctrine na solus Christus, sapagkat si Jesus lamang ang tanging daan. Merong iba na ang tinuturo pagsunod sa mga kautosang moral. Pero hindi ito nakakapagpalaya sa pang-aalipin ng laman. Sabi ng Colossians chapter 2 verses 20 to 23 ay ganito, "If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch," referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Wala po siyang halaga na labanan ang pang-aalipin ng pita ng laman sa ating mga buhay. Meron pong nagtuturo na kailangan sumunod sa mga kautosang moral. Kailangan ang lahat ng mga batas ay kailangan sundin. At kapag inyong nabali, hindi kayo makararating sa langit, hindi kayo makatatayo ng matuwid sa mata ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, tama po yun. Ang nire-require po ng Panginoon ay ganap na pagsunod sa lahat ng kanyang kautusan. Yun po ang requirement ng Diyos. Upang tayo ay maging matuwid at tayo ay makatayo sa kanyang harapan, kailangan sundin natin ang lahat
ng kanyang kautusan. Sabi sa James chapter 2 verse 10, if you break one part of the law, you break all of it. So hindi lang to right minus wrong. Ito ay wrong minus everything. Pagka tayo ay nagkasala, minsan lang, hindi na tayo makatatayo ng ganap sa mata ng Diyos. Kaya kinakailangan ang pagdatal ni Kristo Jesus. Kinakailangan ang kanyang matuwid na pagsunod sa lahat ng sinabi ng Ama. Kaya kailangan niyang bumaba upang siya lamang ang maging sapat na daan papunta sa Diyos. Pero ang tinuturo ng mundo, ng mga relihiyon, ng makataong pagsusumikap, religion of human achievement, ang tinuturo ng ating mundo, ngunit ang lahat ng iyan ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Sabi sa Book of Proverbs, there is a way that seems right unto man, but it is the way unto death. So maraming tinuturo sa ating kultura, sa ating relihiyon, no? Na kailangan si Kristo at iba pa. Mga kapatid, halimbawa, sa ating kinagisnang relihiyon, kung saan 86% ng ating populasyon ay kaanib, no? Ang simbahang Romano-Katolika. Ngayon, pag binabasa ko po itong mga bagay na ito, hindi ko po inaatake ang ating mga kaibigan na Romano-Katoliko. Sila po ay marami sa kanila ay nakikinig sa atin. Ito po ay sineshare ko bilang isang pagmamahal sa inyo na merong mga katuruan ang simbahang ito na mali at hindi ayon sa salita ng Diyos. Katulad din ng maraming simbahang ebangheliko. Katulad din ng maraming simbahang ebangheliko. Halimbawa na lang, babasahin ko po ang sinulat sa Catholic Catechism, number 847. Ang sinasabi po dito, anyone good can be saved. Hindi kailangan si Kristo. Basta kayo'y mabait at ginagawa ngayon sa inyong konsensya, maaari kayong maligtas. Ang sabi dito, this affirmation is not aimed at those who through no fault of their own do not know Christ and His church. Those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience. Those too may achieve eternal salvation. Ang sabi ng Biblia, there is no one righteous. No, not one. There is no one who seeks God. Kaya po ang ating konsensya ay nilagay ng Panginoon sa ating mga puso ay upang ituro tayo sa ating tagapagligtas. Meron pa po, sabi ng Council of Trent, 14th session. Ang sinasabi naman nila dito, there is a need for penance. No? But because God, rich in mercy, knows our frame, He hath bestowed to remedy of life even on those who may, after baptism, have delivered themselves up to the servitude of sin and the power of the devil. Para sa mga Katoliko at ibang mga Ebangheliko, ang pagbabautismo ng bata ang paraan upang tanggapin nila ang grasya ng Diyos, ang grasya ng kaligtasan. Ngunit, kung sila ay magkasala ng kasalanang mortal sin, sila ay mapapahamak. Pero merong daan para sila ay maligtas. The sacrament, to wit, of penance, by which the benefit of the death of Christ is applied to those who have fallen after baptism. So, Christ plus good works, Christ plus penance, baptism,
confession, absolution from the priest. Katulad ng sinabi ko, ito ay halimbawa lamang sa simbahang Romano-Katolika dahil ito ang pinakamalaganap na relihiyon sa ating bansa at kultura. Ngunit marami pong church na sinasabing sila ay ebangheliko na nagtuturo rin. Kailangan ninyong gumawa ng acts of contrition. Kailangan ninyong mag-confess. Kailangan ninyong gawin ito, gawin yan upang kayo ay mapatawad. Wala pong ganong requirement sa Biblia. Yung pong katuruan na ito ng penance ay dahil sa maling interpretation ng isang verse sa Luke chapter 13 verse 3. Kung babasahin po natin yung ngayon, ang sinasabi lang doon, "No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish," sabi ng ating Panginoon. Sa Latin Vulgate translation ni Saint Jerome, na kanyang ginawa noong 1582, from yung Douay-Rheims Bible na ginagamit ng mga Katoliko, ito po ang basihan ng kanilang translation. Doon sa translation na yon, ang kanyang translation, "No, I say to you, but unless you shall do penance." No? Unless you, sa Latin po, penitiae, do penance. Penitiae ang kanyang translation ng salitang repent, metanoia sa original language. Yung po ay isang change of mind. Repentance is a change of mind. Mula sa pagiging makasalanan, ikaw ay babaliktad at lalapit kay Kristo Jesus. Yung po ang ibig sabihin ng repentance sa original language. Pero translate po nila na penance. Datapwat ang kanilang katuruan, kailangan nyong mag-penance. Mag-confess sa priest, hihingi ng gagawin, sasabihin ng priest, "Te absolvo." No, "I absolve you of your sin." Tapos bibigyan kanila ng gagawin. You pray 1 Our Father, 3 Hail Marys, at kung ano-ano pa. At ikaw ay magpapakita ng contrition, no, sa iyong puso, at gagawin mo yung penance. Dahil po doon, ang kanilang katuruan, bottom line is, it is Christ plus other things. Meron pa po, ang kanilang katuruan ay tungkol sa misa, no? Yung propitiation through the Mass. Next slide, please. Yan. No? Ang sabi sa Council of Trent muli, "And for as much as in this divine sacrifice, which is celebrated in the Mass, that some Christ is contained and immolated in an unbloody manner, the wafer and the wine, who once offered himself in a bloody manner on the altar of the cross, the Holy Synod teaches that this sacrifice is truly propitiatory," pwedeng magbayad ng sala, "and not by means thereof this is effected." Next slide. "That we obtain mercy and find grace in seasonable aid if we draw nigh unto God, contrite and penitent, with a sincere heart and upright faith, with fear and reverence." Ito po yung doktrina nila tungkol sa misa, na kung saan ang ating Panginoon ay paulit-ulit na ginagawa ang kanyang sakripisyo sa krus, at ito ay pinapakita nila sa pamamagitan ng simbolo, hindi lang simbolo actually, sa pamamagitan ng wafer. No? Kaya sa kanilang misa, sinasabi nila, "This is the body and the blood of Christ." At binigyan daw ng Panginoon ng kapangyarihan ng lahat ng pari na sa moment na iyon ay magically, supernaturally, gagawin nilang katawan talaga at dugo ni Kristo talaga ang wafer na iyon. Alam nyo, meron pang simbahang protestante na ganon din ang katuruan. No? This is the body and the blood of Christ. Kailangan mag-a-attend ng Mass. Kailangan mag-a-attend ng church.
Kailangan si Kristo, pero kailangan din yun ng church. Ang problema nung medieval times, no Middle Ages, ang tanging paraan upang makamit ng mga taong lahat ng ito, Christ plus, ay sa pamamagitan ng Catholic Church. At ang lahat ng means of grace o lahat ng paraan para tanggapin ang grasya ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga sakramento at mga ritual ng simbahang Romano-Katoliko. Hindi lang sila. Ang Greek Orthodox Church, ganito rin po ang katuruan. Ang Russian Orthodox Church, ganito rin po ang katuruan. Merong pong mga Lutheran Church na ganito rin ang katuruan. Merong mga Protestant churches na ganito rin ang katuruan. Hindi eksaktong ganito, pero ang kanilang katuruan, Christ plus inherent righteousness. Ang sigaw po ng Biblia, Christ alone. So tingnan po natin ang tamang katotohanan. Si Kristo lang dapat. Si Kristo lang. Malinaw ang salita ng Diyos. Siya lang ang daan patungo sa Ama. John 14:6. Kanina pong umaga sa main service, pinarecite po ito ni Pastor Larry sa lahat ng nag-a-attend. From memory. Kaso, nandyan na ba? Hindi nyo pa nilalabas. Okay, tingnan natin kung marirecite nyo to from memory. John 14:6. No? Tinanong ni Philip, o si Thomas ba? Si Philip tinanong ang Panginoon, "We do not know the way, Lord." And Jesus said to them, John 14:6, sabay-sabay, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me." Malinaw po ba? Meron po bang ibang daan? Ang sabi ng iba, napaka-exclusive naman ang religion nyo. Kayo lang ang tama. Ito ay galing sa bibig ng Diyos. Kung meron tama sa mundo, ang Diyos ang tama. Hindi natin sinasabi na ang Green Hills Christian Fellowship lang ang daan papunta sa Ama. Hindi po. Yung pagiging miyembro nyo ng GCF, hindi po magliligtas sa inyo. Yung pag-attend ninyo ng services ng GCF, hindi po dinadagdag para sa inyong kaligtasan. Yung pag-attend ninyo ng growth group, pagpapabaptize ninyo, katulad ng ating nakita kanina, ay hindi sapat upang kayo'y maligtas. At hindi karagdagang gawain para makumpleto ang inyong kaligtasan. Yung pagiging miyembro po ninyo dito ay hindi po nakakaligtas. Pero ang sabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me." Malinaw po ba yung no one? Ano ibig sabihin ng no one? Walang iba. To the exclusion of all. No one comes to the Father. Alam niyo, sabi nila, napaka-exclusive naman nun. Diba? Pero mga kapatid, ang katotohanan by definition is exclusive. Kung isang bagay totoo, yun lang ang totoo. Walang ibang totoo. Kasi kung merong ibang totoo, hindi siya truth. Ano lang siya? Opinion. Pero ang truth, iisa lang. Kaya sabi ng ating Panginoon, "I am the way." Definite article, the. I am the way, the truth. Kasi maraming truth daw sa mundo. Marami daw ibang daan kaysa kay Kristo Jesus. Pero sabi niya, "No, I am the only way, the only truth." Walang ibang katotohanan. Ang truth, by definition, mga kapatid, ay exclusive. Kung hindi siya exclusive, hindi siya truth. Opinion lang po siya. Kung nais natin ang katotohanan ay restricted. Ito lang ang totoo. At sabi ng Panginoon, siya lang ang katotohanan. At walang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Siya lang ang daan patungo sa Ama. John 14:6. Siya lang ang tanging tagapagligtas. Acts 4:12. Nung si Peter at si John ay hinuli dahil sila ay nagpagaling ng isang
beggar na paralitiko, no? Na nakaupo dun sa beautiful gate, malapit sa templo. Dinadaanan ng mga tao para siya ay makapaglimos. Pinagaling ni Peter and John itong paralitiko na ito. Kilala siya ng lahat, nakita ng lahat, nakatayo siya bilang Exhibit A sa harap ng Sanhedrin kasi imbis na purihin at pasalamatan yung dalawa sa pagpapagaling nila ng isang beggar na paralitiko, sila ay hinamon at trineten. At pinagbawalan na sabihin na ang pagpapagaling na ito ay dahil sa kapangyarihan ng kanilang Panginoon na si Jesus. Ang mga nagsasabi sa kanila ay mga theologian, mga expert sa Old Testament. Yung Old Testament na nagpapatunay na si Jesus nga ang Mesiyas ng Diyos, ang tanging pinili ng Panginoon upang siya ang maging tanging tagapagligtas. Ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa at mapaghimalang gawa na siya nga ang Mesiyas ng Diyos. Ngunit hindi sila naniwala. Sapagkat para sa kanila, ang kanilang relihiyon, ang tanging daan para ang mga makasalanang mga Hudyo ang maaaring makalapit. Sa kanilang relihiyon, ang mga Hudyo lang ang pwedeng maligtas. At sa mga Hudyo, sila ay maliligtas kung sila ay magpa-participate sa buhay ng templo. Magpapasakop sa mga ritual at reglamente nito. Kaya ang sabi ni Peter, nung siya ay nasa trial before the Sanhedrin, ay Acts 4:12, sabi niya, "And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Meron po bang ibang daan? Hindi po ba malinaw sa Acts 4:12? There is no one else. Inulit pa niya, there is no other name under heaven by which we must be saved. Siya lang, si Kristo lang, ang tanging tagapagligtas. May mga nagsasabi na merong mga ibang tagapagligtas. Wala pong katotohanan yon. Ang katotohanan lang po ay si Kristo Jesus. Pangatlo, siya lang ang tanging tagapamagitan. Sinabi naman ito ni Pablo. So yung una sinabi ni Pedro, ni Peter. No? Siya po ang pinuno ng 12 apostles. Ito naman ngayon si Pablo, si Paul, ang apostle to the Gentiles. No? Ang wika niya sa kanyang disciple na si Timothy, doon sa kanyang unang sulat kay Timoteo, 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God. Wala pong argument sa one God. Ang mga Hudyo po naniniwala in one God. Katulad nung inawit ko kanina. No? Many the ways, all of us pray to one God. Wala pong nag-argue doon. Sabi ni Pablo, for there is one God. And there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Malinaw po, no? Ilan ang mediator between God and men? Yung pastor ba ay mediator between God and men? Kapag nais niyong manalangin, kailangan niyo bang samahan kayo ng pastor sa pananalangin? Mas maepekto ba, mga kapatid, kung sasamahan ni Pastor BJ ang isang attendee niya sa 3 p.m. service sa pananalangin? Mas makapangyarihan ba yon? Mas makararating ba sa Diyos? Hindi po. Wala pong ibang mediator. Merong sinasabi na kailangan lumapit tayo sa ina ng anak ng Diyos, kay Mary. Si Mary mismo, sa kanyang mga salita, sinabi, do what He asks you to do. Sa John chapter 2. Sinabi niya sa Luke chapter 1, siya ay umawit ng isang awit sa Panginoon. At sinabi niya, magnify the Lord in me
my God and my Savior. Kailangan niya ng tagapagligtas. Pero merong nagtuturo na siya ay mediatrix din. Co-mediatrix ang tawag sa kanya. Bago pong doktrina yan, mga 1900s lang po nilathala. Hindi po yan galing sa Biblia. Galing po yan sa mga instructions and traditions ng simbahan. Wala pong ibang mediator. Hindi ang pare, hindi ang pastor. Kung kayo hingi ng tawad sa Panginoon, maaari po kayong manalangin sa Kanya. Sabi niya, if you confess your sins, I am faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Sinabi ba niya doon na if you confess your sins to a pastor, to a priest? Hindi po. Isa lang po ang daan natin papuntang Panginoon at yan ay si Kristo Jesus. Sabi ng Hebrews 10, He is the new and living way. His flesh is the new and living way. Pangatlo, siya lang ang tanging tagapamagitan. Pang-apat, siya lang ang tunay na Diyos at tunay na tao. So binasa natin kanina sa verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Verse 19, for in Him the fullness of God was pleased to dwell. Siya lang ang tanging na buhay na tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya siya lang ang daan. Panglima, siya lang ang nabuhay na maguli. Sa verse 18 po ng ating binasa kanina. And He is the head of the church, the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead. Si Jesus lang ang tunay na resurrected na hanggang ngayon ay buhay. No? So, paano yung ibang karakter sa Biblia, Pastor? Katulad ni Elijah. Siya ay nakyat sa langit through chariots of fire. Si Enoch, siya ay lumalakad ayon sa Diyos, sa kanyang malapit na kaugnayan sa Diyos, at siya ay nawala. Siya ay napunta sa langit. No? Yan po ay preview sa atin ng rapture. Ganyan pong aabutan po tayo ng rapture. Ganyan ang panalangin ko araw-araw. No? Na sana abutan na tayo ng rapture. Sana mamayang gabi rapture na. No? Yung mga wala pang asawa sa inyo, sinasabi niyo, unfair naman kayo, pastor. Sana naman makapag-asawa muna kami. No? Mas masaya sa langit kisa sa mag-asawa. Di ba? Sabi ng asawa ko, Amen. Mga kapatid, yan po ay preview lang ng mangyayari sa atin. Paano yung anak ng widow at Zarephath na binuhay ni Elijah? Paano yung widow sa town of Nain na binuhay ni Kristo? Paano si Lazarus na kanyang binuhay after 4 days in the grave? Binuhay mula sa patay, ngunit sila ay restored unto life, pero hindi po sila resurrected unto glory. Ang tangi lang pong resurrected unto glory ay ang ating Panginoong Jesus. Siya lang ang nabuhay na maguli, datapwat siya lang ang tunay na tagapagligtas, siya lang ang tanging daan, siya lang ang tanging katotohanan, at walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pangatlo, tingnan natin ang dakilang katiyakan. Hindi lang si Kristo lang dapat, kundi si Kristo ay sapat. Si Kristo ay sapat. Ang kanyang ginawa ay sapat na. Sapat ang kanyang kapangyarihan dahil siya ang lumikha ng lahat. Yung po ang sabi ng ating teksto, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. So, all things were created by Him, through Him, and for Him. He is Creator God. Nasa Kanyang lahat ng kapangyarihan. And He is before all things, and in Him all things hold together. Sinasabi din yan sa Hebrews 1:3.
Hawak niya ang lahat ng gumagalaw sa mundo, ang pag-iikot ng ating mundo, ang pag-revolve ng ating mundo around the sun. Yung pagkakabitin ng sun and ng solar system sa ating galaxy. Sa laki ng universe, ang tanging humahawak na upang hindi masira ang lahat ay ang ating Panginoong Hesus. Sa isang maliit na atom, alam nyo na meron siyang positively charged protons and positively charged electrons, at sila ay hindi nagbabangga. Pag sila ay magbangga, puputok. Yung po ang ginawa ng nuclear fission. Nung nag-split ang atom, na-discover ng mga tao na maaaring magkaroon ng isang source ng napakalakas na energy pagka na-split ang isang atom at pinaghalo ang negative and positive electrons. Meron pong gap na pumipigil sa dalawa upang sila hindi maghalo kundi puputokan lahat. Sino po ang gumagawa nun? Si Jesus. Sabi ng verse 17, in Him all things hold together. Meron po siyang sapat na kapangyarihan. Bakit importante yon? Dahil sapat ang kanyang kapangyarihan, siya lang ang may abilidad na bigyang buhay ang patay sa kasalanan. Tayo po ay lahat patay sa kasalanan. Doon po tayo lahat nag-umpisa. Sabi niya sa John chapter 5 verses 25 to 26, truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who will hear will live. Ito po is a reference to the resurrection, pero totoo din po sa pagkabuhay niya na maguli ng lahat ng patay sa kasalanan. Anong sabi sa Ephesians 2:1? We are all dead in our trespasses and sins. Pero sa Ephesians 2:4, ang sabi, but God, because of His great love and mercy, made us alive. Ito po yun. Meron siya kapangyarihan sapagkat siya ang gumawa ng lahat sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Kaya niya tayong buhayan sa pagkamatay natin sa ating kasalanan. Siya lang ang mayroong kapangyarihan na ganon. At sapat ang kanyang kapangyarihan. Kung kaya niyang salitain at buhayin ang lahat sa pamamagitan ng isang salita lamang, kaya niyang buhayin ang ating patay ng mga kaluluwa. Kaluluwa na patay dahil sa ating mga kasalanan. Siya lang ang may kapangyarihan na ganon. Siya lang ang sapat. Sapat ang kanyang pagtubos sapagkat ganap at kumpleto ang kanyang sakripisyo sa krus. Sabi sa verse 18 ng ating teksto, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Yung po ang ibig sabihin ng firstborn. Hindi po siya yung first na create ni God. Ang ating pong Panginoon is not a created being. He is the Creator. Ang ibig sabihin ng firstborn, siya yung pinaka-preeminent. Sabi sa Psalm 89:27, I have called Him my firstborn, the highest above all kings. Siya ang King of Kings. Yun po ang ibig sabihin ng firstborn. Hindi na siya ay pinanganak, kundi siya ang pinaka-preeminent sa lahat. Dahil siya ay sapat. Sapat, kaya niyang buhayin. Kaya niyang i-redeem ang kanyang makasalanang creation. Sabi sa verse 19, for in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Sa kanyang krus, kumpleto niyang nabayaran ang lahat ng pagkakautang ng ating mga kasalanan. Wala po siyang hindi nabayaran. Lahat po ng ating pagkakautang sa Diyos, kanyang nabayaran na. Ang kanyang pagkamatay sa krus ay sapat, sapagkat si Kristo lang ay sapat. Sabi sa Hebrews chapter 10, verses 12 to 14, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of the Father. Bakit siya umupo? Kasi tapos na ang gawain. Tapos na ang trabaho, kaya siya umupo. Saan siya umupo? Sa kanang kamay ng Diyos, ang lugar ng kapangyarihan. Waiting from that time until His enemies should be made a footstool for His feet. For by a single offering, He has perfected for all time
He has perfected for all time those who are being sanctified. Pansinin niyo yung medyo naglalaban na tense dun sa verse na yon. He has perfected, past tense, for all time those who are being sanctified. Present perfect tense. No? Yung mga nasa mundo pa na kanyang binabago para maging kawangis niya, sila ay perfected na sa mata ng Diyos. Ang kanyang gawain sa krus ay kumpleto, sapat para tayo'y makatayong matuwid sa mata ng Panginoon. John 19:30, nung sinabi niya sa krus, ano sinabi niya? It is finished. Tetelestai. Bayad na ang lahat. Yun po ang ibig sabihin ng word na yun. Tetelestai. Binayaran ko na ang lahat ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa akin. Bayad na. Sapat na. Wala nang kailangang idagdag. It is not Christ plus our inherent righteousness. Hindi po. It is Christ alone. Sapagkat siya ay Diyos, siya ay perfect. Ang kanyang gawain sa krus, ang kanyang pagkamatay sa krus ay perfect din. Pangatlo, sapat ang kanyang kaligtasan sapagkat natupad na niya ang lahat ng hinihingi ng katuwiran ng Diyos. Sinabi niya sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets." Hindi ko ina-abolish ang Old Testament, sabi niya. "I have not come to abolish them, but to fulfill them." Susundin ko lahat ang sinasabi ng batas. Susundin ko lahat ang requirement ng isang banal na Diyos. Hindi ako magkakasala. Yun ang sinasabi niya. Tapos anong sabi ng Hebrews 4:14-16? "Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Natupad niya ang sinabi niya sa Matthew 5:17. Sabi sa verse 16, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need." Kaya tayo nakalalapit sa Diyos at hingin ng kanyang kapatawaran sapagkat binayaran na ni Jesus sa krus ang ating utang. At itong perfection na ito ay pinataw niya sa atin. Sapagkat hindi sapat na binayaran niya ang utang natin. Kailangan pa rin natin maging ganap, maging matuwid sa mata ng Diyos. So 50% lang po yung pagbabayad ng utang sa krus. Kailangan ng kanyang active obedience para yung kanyang perfection, yung righteousness niya ay maibigay niya sa atin. Hindi lang sapat yung kanyang passive obedience, yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos upang siya'y mamatay sa krus para sa ating mga pagkakautang sa Kanya. Kinakailangan ng kanyang active obedience upang sa kanyang perfect life, yung perfect life na yun ay maipataw niya sa atin. Saan pa sinasabi yung pastor? Parang napakaganda nun. 2 Corinthians 5:17, ang wika doon, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." Pero paano nangyari yun, pastor? Verse 21, For our sake, He, God the Father, made Him, God the Son, to be sin, who knew no sin, wala siyang kasalanan. Datapat yung kanyang pagkamatay sa krus ay hindi para sa kanyang sariling kasalanan, kundi para sa kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. So He made Him to be sin who knew no sin. Passive obedience. Binayaran na niya ang ating utang. So that in Him we might become the righteousness of God. Active obedience. Yung kanyang perfect life, ipinataw niya sa atin. Meron pong transaction na nangyari sa krus. Ang ating pong maruruming basahang kasuotan ay ipinataw sa Kanya. Ang kanyang marilag at malinis na robes ay ipinataw sa atin. Sabi nga, ito ang ating hamon. Kayo ba mga kapatid ay umaasa pa
sa relihiyon o sa mabuti pang gawa para kayo'y maligtas. Baka umaasa kayo na sa pag-attend nyo sa GCF, kayo'y maliligtas. Hindi po. Kung ganyan pa ang kaisipan, tuturo namin kayo sa tanging maaaring magbigay ng kaligtasan sa inyo, si Kristo Jesus. Siya lang po. Malinaw ang Biblia na walang maliligtas sa ganyang paraan. Galatians 2:16. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. No one. In Christ alone lang. Meron isang himno, tanging si Jesus lang ang daan at tanging si Jesus lang ang sapat. So sa Kanya tayo umasa para sa ating kaligtasan. Nabanggit ko kanina yung dakilang transaksyon na nangyari sa krus. Meron ako isang paboritong awit na ang lyrics ay ganito. His robes for mine, O wonderful exchange. Clothed in my sin, Christ suffered 'neath God's rage. Draped in His righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. I cling to Christ and marvel at the cost. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. Kung ang mga kasama ko po ay nariyan na, andyan na ang ating pianista, nandito na si Pastor Migs, no? Aawitin po natin itong awit na ito sa ating pagtatapos. Tayo po tumayo. Let's sing. His robes for mine, oh wonderful exchanged. Clothed in my sin, Christ suffered 'neath God's rage. Draped in His righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. I cling to Christ and marvel at the cost. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His robes for mine, what cause have I for dread? God's daunting law, Christ measured in my stead. Faultless I stand, with righteous works not mine, saved by my Lord's vicarious death and life. I cling to Christ and marvel at the cost. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His robes for mine, God's justice is appeased. Jesus is crushed, and thus the Father's pleased. Christ drank God's wrath on sin, then cried, "'Tis done." Sin's wage is paid, propitiation won. I cling to Christ and marvel at the cost.
Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. One last verse. His robes for mine, such anguish none can know. Christ God's beloved, condemned as though his foe. He as though I, accursed and left alone. I as though he, embraced and welcomed home. I cling to Christ and marvel at the cost. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. O Panginoong Diyos, hindi namin maisip kung bakit mo ginawa ito. Na ang basura namin ay nailapat sa inyong banal na anak. At ang kanyang karangyaan, ang kanyang katuwiran ay inilapat sa amin sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya. O Diyos, ang aming tugon ay isa lang. Pananambahan sa iyo ng walang hanggan. Pagsunod sa iyong kalooban para sa aming buhay. At pagpamamahayag ng dakilang katotohanan at mabubuting balita na ito sa lahat ng makikinig sa amin. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesus, ang tanging tagapagligtas, at ang pakikipisan at paggabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Ang sabi ng lahat ay, Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.